Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence kumpirmado kabibig. Sabi ni Senator Amy Marcos kanyang binulgar. Knowing Senator Amy Marcos, makakakuha talaga yan ng mga credible sources. May mga taong magsasabi sa kanya ng katotohanan nangyari sa Kongreso mga kabibig. Eto, 5 million cash ang ibinigay sa mga kongresista na pabor sa impeachment ni VP Sara. Kaya confident si Narido na aabot ng 250 na mga kongresista ang papabor sa impeachment. Kasi sabi ni Senator Amy Marcos, 5 million in cash ang pinamumudmud sa bawat kongresista na pipirma pabor sa impeachment ni VP Sara. Grabe! Ang yaman ng Pilipinas. Palakpakan naman natin. Tayo dito, tayo nagbabayad ng tax, tayo nagtatrabaho na wala man lang asenso or pagtaas ang ating sahod, tayo na sobrang laki ng ating mga withholding taxes, tayo pa ang niloloko, tayo ang nagiging biktima sa mga ginagawa ng ating mga kongresista ngayon. Wow! 5 million? Kung sana, sabi nga ni Bibi Sara, nagkakapera sila sa pangalan ko. Sana makonsensya sila at least mabigyan ng konting sa Bisaya pa balato, mabigyan ng balato yung mga constituents nila. Kasi nagkakapera sila sa pangalan ko, sabi ni BP Sara. Mahiya naman sila. 5 million cash. Grabe. So 250 times 5 million, bilyones. Bilyones para sa impeachment ni BP Sara. Grabe. Ito kabibigo, nabasa ko lang ito sa GMA News na kung saan kanilang ibinalita. Share ko lang ha. Ito Amy claims 5 million cash offered to Solons for VP Sara Duterte impeachment by Jonathan Andal, GMA News. Ngayon lang talaga publish ito. Grabe, mga kabibig. Ay, ang yaman ng Pilipinas. Grabe, pero tayo ang gutom na gutom tayo. Umiiyak na nga tayo kahit konting increase sa sahod hindi maibigay. Pero sila binibigyan ng 5 million para lang talaga pumirma na pabor sa impeachment. Ganun na ba? Kung mga gago ang ating mga kongresista. Grabe. Ito days before the House of Representatives votes on the impeachment of Vice President Sara Duterte, Senator Amy Marcos claimed that congressmen are being offered a massive incentive package to secure a yes vote. Massive incentive package. Grabe ha? Grabe yung incentive package. Grabe. As in, nakakalula yung incentive package kabibi. 5 million in cash. In a message to GMA News, the presidential sister said that alleged offer includes, grabe, 5 million in cash, 3 million in additional maintenance and other operating expenses or MOOA per month, and 150 million worth of projects. Nako, aside from 5 million, na sa'yo na talaga yung 5 million na yan ha. Sayo na yan. Bibigyan ka pa namin ng 3 million sa MOOA mo. Tapos, per month to hanggang 2028. Wow, grabe, ang yaman. Tapos 1 million worth, 150 million worth of projects. On the other hand, those who vote no would reportedly face a zero budget and possible legal charges. Grabe. Panggigipit talaga to. Okay lang sa mga kongresista no, na yung kapwa congressman nila ang nag-say no ay talagang makukulong, walang budget. Okay lang sa kanilang ganun. On the congressman lang ang may offer.
Sa senators, no offer. Just under the gun. Haha. Marcos message to GMA News. It is the carrot and the stick. Only the congressman got the offer. For senators, no other, just the gun. Marcos has yet to respond to questions regarding who is funding these alleged offers or where the money would come from. House Committee on Justice Gerville Luistro, who led the conduct of the impeachment hearings on Saturday, denied Marcos' allegations of a 5 million offer for a yes vote to the 30 impeachment. Alangan, sabi naman ni natural, i-deny talaga ng Jinky. Ala, magiging boba si Jinky. Sabi niya, oo, totoo yung sinabi ni Marcos. Natural, i-deny talaga nila yan. Diba? Kahit magkamatayan pa dyan, i-deny talaga nila. Diba mga kabibig? Oo. Don't tell me si Senator Amy Marcos gawa lang ng istorya. Para magkaroon na ng gulo. Hindi pwedeng ganon. May mga insider yan si Senator Amy Marcos na magsasabi talaga na ito yung mga nangyari sa Senator Amy. Yung mga hindi nabigyan, yung mga mag-no sa impeachment, of course, alam nila ang galawan sa loob ng kamara. Alam nila na si binigyan ng ganito, ng ganyan. Hindi ibig sabihin, huwag nyo na i-deny. Sabihin nyo na yes. Yes to impeachment, yes to 5 million cash. Sabi ni Luistro, I can speak for myself only and I deny that pronouncement of Senator Amy with all due respect to her. Wala pa akong na-encounter na ganyan. Regarding Marcos' allegation of a no vote to Met Zero, budget and possible legal charges, I deny that as well. As far as I'm concerned, wala po tayong narinig na encounter na ganyan. As a matter of fact, wala pong kumausap sa akin this impeachment process since day one of our proceeding of our Justice Committee. Hindi na siya kinausap ng kansino man kabibig. Pero, di ba sabi ni Kong Puno, nung isang interview na kung saan, meron talaga. Tapos, yung mga hindi mag-yes, magkaroon ng consequences or parusa. And one of the parusa is, hindi mabigyan ng budget. Naku, si Jinky pa inosente effect. Naku, ano ba naman yan, Jinky? Uy, huwag ka na magpa-inosente effect, Jinky. Sinabi niya ni Kong Puno, sinabi ni Congressman Congressman Erice. 'Di ba? Sabi ni Congressman Paulo Marcoleta, yung mga ganyang statement. So wag na tayong magmalinis. Wag na tayong inosente. Yung pangalan mo na, Jinky Luistro, allegedly isinama ng 18 ex-Marines. Nung panahon ng Quadcom daw, binigyan kayo ng pera. Every meeting ng Quadcom, merong paper bag na pera. So wag na tayong magmangmaangan pa. Well, of course, i-deny nila kasi ang hirap naman. Tinanong ka, tapos binidyohan, tapos in-interview, tapos sabihin mong, oo, totoo yan, binigyan kami ng 5 million. Masisira ang drama nyo. Masisira ang plano nyo. Diba kabibig? So, ewan ko, mga kabibig, grabe no, 5 million in cash. Tapos ano pa? 5 million in cash, 3 million MOOA, tapos 115 million worth of projects. Pero yung hindi mag-say yes, zero budget, and posibleng kakasuhan pa. Agoy! Sabi ng iba, kaya pala hinahanap na ang mga saliin ng mga kongresista. Ito pala yung strategiya nila. Uy! Grabe ha. Parang, what? Kaya nga si Senator Amy Marcos, baka ma-Jason sa ito. Kung ano-ano mga sinasabi niya. At si Senator Amy Marcos, hindi niya magsasalita ng kung ano-ano lang, oy. Talagang may ebidensya yan. Wait for time come nga ilalabas nilang ebidensya. Baka later on, pag malaman na natin kung sino mga kongresistang pumirma, baka may magsilabasang mga ebidensya at video ng mga meetings ng mga kongresistang tumanggap ng 5 million personally para sa iyo yan, 150 million for project, 3 million for, wow, yaman na Pilipinas. Grabe. Kaya sabi ni Senator Amy Marcos, nako, baka ma-Jason sa ako nito, o mag-Jason sa. Alam niyo ba, kanina,
may tumawag sa akin. Oh. Nervyos na nervyos. Mhm. Talagang sabi, wag kang labas ng labas. Anong labas ng labas? Punta nga ako dyan sa Tacloban, may binisita ako. At saka pupunta pa ako sa Cebu ulit. Naku. Ano, sinabi na wag kang labas ng labas at huhulihin ka. Anong huhulihin? Ano bang ginawa ko? Dadamputin ka, sabi. Hala. At hindi ko maintindihan, bakit ganun? Sabi kasi, alam mo ba yung nangyari kay Jason sa? O alam ko nga, labo-labo naman nun. Sinabi yata niya na may sakit daw yung Pangulo at may kinakalat daw na dokumento, patay na daw, ewan ko yung bugris daw. Hindi ko maintindihan, Bugris. biglang inaresto. Pinalaya rin kasi malabo yung warrant. Oh. Anong pakialam ko doon? Sabi ng tao, ako magdahan-dahan ka, ganyan na. Bakit mo kasi sinabi sa interview mo sa Cebu na 3 beses sinugod ng Pangulo dyan sa ospital? Sabi ko, yun ang balita sa palasyo at sila rin ang nagsabi. Ano ibig mo sabihin? Nagagalit sila, wag mo daw sinasabi-sabi yan at maje-Jason saka. Ano nangyayari? Ang sinabi ko, yung sinabi rin ng mga PSG, yung mga presidential security, yan din ang sabi ng mga abalang-abala at sinasabihan ako dahil alam naman nila, nag-aalala ako sa kapatid ko, sinabihan ako, higit sa lahat, hello, ang palasyo mismo nagsabi, no, yung January 21, di ba, natakot ako, kaya naaalala ko yung date kasi ang sabi, masama daw yung pakiramdam ng Pangulo, kaya sinugod sa ospital. January 23, di ba sinabi nga nila, diverticulitis daw. Alam nga naman nag-colonoscopy ng mag-isa at nag-diagnosis ng sarili. Pagkatapos nagbigay ng gamot sa sarili, pwede ba yun? Baka naman kaya hindi gumagaling at ang payat-payat, naghihingalo. Pagkatapos nun, may anunsyo na naman sila na ang sabi, nagpa-check up daw, CT scan ba yun o kung ano, para tignan kung okay na. Sila mismo nag-anunsyo. Tapos sinabi ng mga taga-palasyo, ma'am, naku, ano bang nangyayari ka Pangulo, payat-payat. Abala din ako doon. Tapos, higit sa 2 linggo, hindi umapir, di ba naalala ninyo, February 5 na nung umapir, nag-disappear nung January 21. Ang tagal kaya noon, tapos nung Holy Week, gano'n na naman. Pwede ba? Bakit sila magagalit? Bakit naging national security issue na sinabi yung katotohanan? Bawal ba maging tapat ngayon? Hala, bawal ba maging tapat ngayon kay Senator Amy Marcos? Salamat sa pagbulgar mo na allegedly 5 million in cash ang ibinigay sa mga kongresistang mag-say yes sa impeachment ni Pizarra. Alam si Pizarra? Ano lang siya? Sabi niya, kung ma-impeach ako. Wala akong magagawa dyan. It's the will of God. Tapos, pwede ko pa namang ipagpatuloy ang aking panininarbisyo sa sambayanang Pilipino kahit wala na akong posisyon. Grabe si Pizarra, no? Ito kabibighan si Pizarra. Tayo dito, may Pizarra kabibig. Ito si Pizarra. Tingnan nyo to. Ano yan? Masyadong sensitive mga ganyan na mga tao na apektado sa opinion ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure, takot. So, that is the power of the individuals that they are going after. Takot sila dyan sa kanila. Pag Pangulo ka na, hindi na mahalaga kung ano yung atake sa iyo ng mga mamamayan. Kasi kasama yan sa trabaho mo. Dapat ang tinututukan mo ay yung paano mo maging mapayapa at maunlad ang bayan. Yan yung dapat na tinututukan mo. Hindi yung kung ano yung sinasabi mo. As expected, kasi hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon lalong-lalo na ang Pangulo. Kaya nga sabi ko pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan. Habulin mo ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga hinaing, hinaing, mga galit nila. Tama naman si Pizarra, di ba? Kung ikaw presidente, of course, iisipin mo na lang kung ano ang kapakanan ng bansa. Deadma ka na sa mga sabi na ikaw ang nakakaalam at they will appreciate you kung talagang magbubunga yung pagdededma mo through working so hard sa gobyerno.
baka sila pa ang masampal sa katotohanan na ay sobra naman pababasyan sa presidente. Tingnan mo, ang ganda ng ginawa ng ating presidente ngayon. So tama na tayo, huwag na tayo magbash sa presidente, tulungan na lang natin. Kaysa patulan mo yung mga ordinary na tao, the more ka ibabash nila, the more they will be asking question, ay totoo pala, posible. O, 'di ba? Kasi nag-react sila. May tinatago. Ganon. So yun po kabibigang ating Disclebak for today. Grabe, 5 million, tapos 3 million for NLLA, tapos 150 million for projects. Nako, paldo-paldo, paldong-paldo. Kung totoo man itong sinasabi ni Senator Amy Marcos, pero sabi naman ni Representative Luis to na nga, it's not true. Walang lumalapit sa akin. It's not true at all. Pero sabi ni Kung Puno, may punishment, may kaparusahan, consequences ang mga taong hindi pabor sa impeachment ni BP Sara. Sabi naman ni Kung Paulo Marcoleta, i-hold yung mga budget, yung soft project, infrastructures, pati AEC sa mga taong hindi pipirma. Ay, nako. Yun ang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.